Ang iba ho ang aking hoong may bahay. Ayan, nandun sa likod. Nag-umpisa ho na siya lang po ang viewer. Nandun pa po ako sa Maria. At kami ni Brother Sunny nag-uusap na sabi niya sa susunod pastor, itayo ko yung station doon sa taas ng aking bahay. Para may sarili tayo. Nag-isip-isip din ako, ang aking pong poster dad ay Vice President ng AWR natin. Sabi ko, kausapin ko kaya, tawagan ko. Nung tinawagan ko po, ang aking pong pag-chat sa kanya ay para lang po mapalago yung sa AWR natin sa Dito Mabo. Pero ang kanya pong reply, bakit hindi na kayo bumuo ng bago? Kaya ho, ang kanya hong ginawa, sabi niya magpadala siya ng transmitter. Ayun nga po, sa magitan po ng NPOC, napadala pong transmitter. At nagpadala ho sila ng pera, budget para po may tayo ang ating tower. Kaya palapakan po natin si Pastor Nair. Sa kanya din hong courtesy at gayon din si Pastor Joel Sarmiento sa kanila hong pagtulong din na mabuo po ang ating tupong tower. Alam niyo po mga kaibigan, nung nagkaroon ho tayo ng pagla-live doon sa Maria hanggang po na lumipat po kami dito taong 2021 yun, nakalipat ho kami dito. At may kasama pa po kami dati dito sa naging station na natin ngayon. At sa pag-alis ho nila, sabi ko ay gawin na lang nating radio station. So doon po ako ulit nagla-live. Ako lang po mag-isa nagla-live. At minsan may 3 viewer. Minsan may 10 din kung tuwa na ho ako pag may 10. Minsan umabot din ng 20 pag sakaling naligaw ho sila. Hanggang si Broderick, ayun si Broderick, ang ating pong Gateres, ay akin hong nahikayat sa aking bisyo. Sabi ko, Kuya Rick, samahan mo nga ako. At sinasamahan niyo po ako, hindi ko lang po mapakita sa inyo yung picture. Napakapangit pa po dati, naglagay lang po kami ng tilon at kung anong pong ginawa namin para lang magkaroon po ng makapagpatuloy po ng live. At nahikayat din po namin sa aming pong bisyo si Consial Portera. Nahikayat din po namin sa aming bisyo ay si Ate Jo. At gayon din sabi ko, hindi naman magandang lalaki at babae magkasama. Sabi ko, hikayatin mo si Ate Pam. Kaya si Sister Pamela Portera ay nakasama niya ho, nagiging partner po sila. At gayon din po si Pastor John, nakasama uli natin at nakasama din po natin si Sir Sam Gocheco. Hanggang po na yung transmitter natin ay dumating. Nung pagdating po ng transmitter natin at dumating din po yung budget natin na maitayo po dito ang ating pong tower, ay talagang tuwang-tuwa po kami. Pero dumaan din po ng matinding pong pagsubok sa kadahilanan. Pagtayo pa lang po nitong unang bahagi, ay kinapos na po kagad ng budget. Kinapos na po kami ng budget kasi nasa 100 plus na po ito pa lang. Nasa 100 plus na po ang pagtayo kasi talagang inano po namin na hindi tayo makasira ng mga or walang anumang aksidente na mangyari ho dito po sa pagtayo ho natin. Kaya talagang pinatibay po ng ating pong engineer sa katauhan po ni Sir Walter Makatsyag. Hindi po natin siya kasama ngayon pero sa live sabi niya manonood daw siya, Sir Walter. Kaya nabuo po pero natingga uli kasi nga po ang budget pastor ay wala. Nag-email po kami para ho ma-follow upan ng budget. Sabi namin dagdagan na natin, gawin na nating 500,000 para talagang maganda na. Sa kagandahang palad po, hindi dumating ang 500,000. Sabi namin, tayo na kaya natin ng taniman na natin ng niyog para lang maituloy. Kung ano-ano na pong mga naisip ho namin na para ho maituloy ho ang ating tower. At naalala ko si Brother Cordial dahil sa gusto niya din pong maitayo. Sabi ko, kuha tayo ng kawayan. Kaya alam niyo po, napakahirap pong pagkuha niya ng kawayan saan na bang lugar yun? Tuytuyan. Ang haba po ng kawayan, ginuyo po ng kanyang tricycle para na po madala dito. Nung nandito na po, itatayo ko na sana. Siyempre, nagkonsulta po ako siyempre sa ating pong mga boss. Sabi, masayang ang ating antina pag bumagsak yung kawayan. Kaya po,
yung kawayan ay nagiging kawayan lang din talaga, hindi ho namin nagamit. Ano po? At kami po talaga ay medyo, ako personally, medyo nawala na po ng gana dahil sabi ko parang hindi ma-materialize. At tinaisip po ng Panginoon dahil yung mga angle bar na ito, actually hindi po itong po yung naka-purpose, mayroon po itong pattern. Ang angle bar na ito ay binili ho namin sa panahon pa po ni Pastor Misa kasi si Pastor Misa ay nagsabing siya po ang magtayo. Sabi niya, aabot lang tayo ng 50,000, tayo na yan. Alam niyo po mga kaibigan, bumili ho kami ng angle bar at yung ibang gamit, umabot na rin po kami ng 102,000. Yung 50,000 na sinabi niya ay sa materials pa lang po ay nadubli na po kaagad. Kaya sabi namin, yung angle bar ay medyo masasayang. Nandiyan na, sabi ko, ay kung hindi magamit yung angle bar, ipatayo na lang dito sa pulpito ng Dipakulaw. Bahala na sila kung anong gagawin sa angle bar. At yun nga ho, sa tulong po ng Banal na Espiritu, ay nagkaroon po ng mga kaisipan na itayo na lang po at yung nakita nyo po yung poste na yan, galing po yan sa Bakong, nalipat po sa Ditumabo, at nailipat po dito sa Dipakulaw. Ganun ho ang istorya ng tower na yan. Yun po ang original na tower ng radio station po natin. Kaya nilipat po namin dito, at sabi namin, paano natin gawin? Ayun, nag-isip-isip po, nag-usap-usap ang mga magagaling ho nating mga engineer at naggaling-galingan. Kasama na ho ako sa nagaling-galingan mga kapatid. At ang sabi ho ni Consial Portera, sabi niya may magaling akong tauhan. Sinabi ko kay Jan pupunta dito. May magaling akong tauhan, sabi niya mag-building. So pinakita namin sa kanyang structure, sabi niya, Pastor, kaya yan. Sabi ko, basta siguraduhin na pag may kabit ang tower na yan, kahit 10 bakang ibitin, hindi magigiba. Sige Pastor, kaya yan. So yun po mga kaibigan, naitayo din po sa wakas ang ating pong tower. Ganun po, nilid ng Panginoon ang ating pong tower at nawa, ito po ay magamit. Actually, sabi ko nga, pati po sa PNP, sabi ko kay Kap kanina, tapos ng eleksyon, hindi na tayo makapangampanya. Kaya ang radio ay pwede na hong gamitin sa lahat ng information. Magamit po ng DILG, magamit po ng health department natin, magamit po ng barangay natin, ng DRRM natin, ni Sir Alan. Si Sir Alan ay magaling ho siya sa mga yung mag-promote ng ating pong bayan ng Dipakulaw. Pwede na ho Sir Alan, magandang boses mo. Pwede nang mag-segment ho dito para po makilala lalo po ang ating pong bayan ng Dipakulaw. At siyempre, doon sa mga barangay na wala pong signal ng internet ay maapaabutan na po. Sang-ayon po sa mga source natin ay umabot na po sa Dinadjawa, sa Jarabasen actually. Umabot na rin po sa Jotorin ang ating pong signal. Umabot na rin daw po sa San Luis ang ating signal. Sa Baler, siyempre umabot na. At dahil po sa guidance po ng ating pong director ng AWR, pinataas uli. At ngayon po, kaibigan, napakagandang balita, Kuya Sane. Dahil kung narinig nyo po, pinalitan po, 97.5 yung atin. Ngayon po, pinalitan po ng 89.1. Ano pong kadahilanan? Sa kadahilanan, this coming December, tama po ba, Pastor? Ay makukuha na ho natin yung legal na permit ng 89.1. Ayun. Palapakan ho natin si Pastor Liam sa kanyang courtesy. At yun po ay legal na po by December. Ito po 89.1 ng radio po natin. Kung nakikinig ang NTC. Okay na rin ho. Actually, ito po ay wala ho itong advertisement na ating pong gagawin. Sulit po paglilingkod dito po sa bayan ng Dipakulaw. At siyempre sa lahat po ng mga tao na mapabutan po ng ating pong radio station, ang Adventist World Radio, the Aurora, Philippines, 89.1 FM. At yun lang po mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pong panalangin, sa inyong pong suporta. Siyempre, akin din pong i-recognize ang ating pong artist. Alam niyo po yung ating artist, si Brother Romel Abugadje. Siya pong ating artist.
hindi ho ma-materialize itong mga madaliang mga bagay na amin hong ginawa kung hindi po sa kanya pong pagtulong. At siyempre si Pastor Angelo Banyaga na nandito din po na tumulong. At sa lahat na tumulong, maraming salamat po na sana po mapalago pa po natin itong istasyon. Hindi para sa ating pong gain, sa ating kapurihan, kung hindi kapurihan ng ating pong Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.